Ayan, i-configure na natin ngayon yung ating router OS. Naka-install sa ating virtualbox. Ayan, kinose ko muna. Ayan, virtualbox natin. So, para i-configure, kailangan natin ng itong version na to, kailangan ng latest version ng Winbox. Not 32-bit. Ayan, kung 32-bit po guys ha. Tapos ito yung ating Winbox. Ito nasa kanan. Okay. Double click lang natin. Then run. So yan. I-connect tayo through dun sa port ng kung saan magmumula yung internet. Pero kahit rin pwede. So yan. Check ko lang kung alin yung adapter 1. Doon tayo ko-connect. Yes, 22C7 na MAC address. Ang huli ng MAC address. So, ito. Ito yung built-in na LAN port. Then, connect lang natin. Okay, yan. So, walang password po yan. Then, next, mas magandang bago tayo gumalaw ng mga configuration, double check natin muna yung identify natin muna kung alin yung interface at alin yung kung match siya dun sa kung alin yung interface at alin versus dun sa ating network adapter dito sa virtualbox. So, buksan natin ulit yung setting ng ating virtualbox, ating guest OS na router OS. Yan. Setting. Then, network. Ang check natin is yung MAC address. So, yan. Nakalabas na yung adapter natin. Adapter 1. Then, punta tayo sa Winbox, sa interface. Okay. Hanapin natin kung saan naka-assign na interface itong adapter 1. So, meron tayong adapter na tatlo. So, 22C7 ang huli. Karaniwan, napapalagay siya sa Ether 1. Pero, madalas, minsan naman dito sa Ether 2 at saka Ether 3. Check natin sa Ether 1. Yan, wala. Cancel. And Ether 2. So, yan, ito. Sa Ether 2, ito yung adapter 1. So, ilalagay natin dito. Adapter. Pwede natin i-rename yan. 1. Pwede natin lagay. O kaya, pwede rin sa comment. Para may pinakang tagging tayo. Para pangalanan natin. Matandaan natin kung alin ang interface. Alin yung adapter 1. So, lagyan natin ng ISP1. Okay. And, apply. Okay. Yan, makikita natin. Yan, makikita natin dito yung nabago. Then, identify naman natin yung adapter 2. 35FC0. Yung huli ng MAC address. O, kadalasan, ito. So, yan. Nasa Ether 1 siya. So, lagyan natin ng pangalan. Baguhin natin yung pangalan. Madaling i-identify. Adapter 2. So, comment. Lagyan natin ng comment. Lagyan natin siyang hotspot at saka access point. Okay. Then, apply. Okay. So, yan. So, probably, yung ikatong adapter natin, yung host only, narito sa adapter 3. Yan. B3EC ang huli ng MAC address. Ito. Ganun. So, tama lang. O, dito gawin natin host only. Ano lang, ginagawa natin to para lang madaling matandaan. Dito naman dito sa kung alin yung interface ng pang ISP at saka pang access point o pang HS hotspot. Host only yun natin LAN. Okay.
apply, and okay. Ayan, ayan, napangalanan natin, na-identify na natin yung mga interface. Close natin muna. Then, bibigyan natin ng internet itong ating router OS. Close natin muna to. So, itong Winbox, VirtualBox. Okay. Next, bibigyan natin ng internet itong ating Winbox. So, pinakamadaling paraan para ma-configure ang Winbox is through quick set or quick setup. So, paano yun? Click lang natin itong nasa upper left, pinakadulo. Ito yung pinaka-wizard ng Mikrotik RouterOS. So, makikita nyo dito sa taas, may dalawang mode ng configuration. Itong router and bridge. Yan. Doon muna tayo sa router. Isang tabi muna natin yung bridge. Then, sa second section, internet. Saan magmumula yung internet? Pwede tayo mag-assign ng static or automatic. Yung pag sinabing automatics, sino yung mag-identify kung anong IP address ang gagamitin niya from the ISP router. So, yung IP address magagaling sa DHCP server ng ating router na mula sa internet. So, ang ginagamit kong ISP ngayon is PLDT Home Fiber. At karaniwan, ang kanyang IP address, ilagay na natin, 192.168.1. Pwede na baguhin to sa setting nila. Pwede kayong pumili mula 2 hanggang 255. Pero karaniwan, syempre may iba pa nakakonect yung mga lower numbers na gagamit na. So, tsambahin lang nyo kung alin na magka-internet. Ibig sabihin yung IP address na hindi pa okupado. So, parang sa IP address, ito yung parang nililis ng device para makakonect sa network. When we are talking about IP address. Okay. Assign tayo ng, ito lang huli natin babaguhin. Siguro gawin natin 10 or 100. Or pwede namang kung gusto nyo mataas, 254 or 55. Ito, gawin natin 10 lang muna. Then sa net mask, ginawa ko dito, nalagay ko sa 24-bit. Yan. Pwede tayong gumawa ng mga IP address na hanggang sa ganito katataas na numbers. Ngayon sa gateway, ang gateway ng PLDT router is ito lang, karaniwan. Kinopy ko na lang, then paste. Ay, sorry. Hindi pala nakopy. 192.168.1.1. So, yan yung gateway ng PLDT. Sa DNS, ito yung parang listahan ng mga IP address kung saan pwede mong i-browse, available mong i-browse o pupuntahan. Pwedeng gawin natin DNS itong gateway. And suggest ko magdagdag pa kayo ng isang IP address. Pwedeng itong 888 from Google. Pwede namang iba. Maraming pwedeng DNS. Search lang kayo. Then, itong MAC address, ang MAC address nito, ito yung sa ISP natin. So, kukunin natin. Yan. Automatic siya na detect kasi nakalagay dito. Laging iniisip ng Mikrotik yung internet o yung WAN o yung ISP ay nakakonect sa Ether 1. Pero dahil naka-virtual machine lang tayo, nagkakapalit-palit siya. Tingnan natin ito. Dapat itong MAC address ng Ether 2 ang mailagay natin. So, copy lang natin to. 22C7 ang uli ng MAC address. Then, paste natin dito. Okay. And sa LAN network,
ilalagay natin yung kahit ano lang ditong IP network o IP address. Pero ang prepare ko para madaling tandaan, madaling ilagay itong default IP address ng Mikrotik router. Okay. IP address, ito yung ilalagay nyo dito yung gateway ng local network. Okay. Then, lagyan natin ito, i-double natin itong DHCP server, saka itong net. Tapos sa DHCP server, lagyan natin ng range ng IP address na magagamit na ng iba pang kukonect through LAN, yung kukonect na device. So, pwedeng 192 hanggang pwedeng 192.168.80.2 mula doon hanggang 255. Pwedeng mas mababa pa ang number. Then, ito. Then, itong sa identity, ito, baguhin natin to para kung sakaling may iba't iba kayong router, Mikrotik router sa network, hindi kayo malito kung alin yung inyong kinoconfigure. Gawin natin Mikrotik PC. And password, of course. Yan. Password ng device natin. Hindi ito password ng Wi-Fi, kundi password ito ng router. Ay yung admin ng ating Mikrotik RouterOS. So, bahala na kung anong password nilalagay nyo. Then, click natin yung apply. Yan. Okay. Kung i-click natin ng apply, automatic magkakascade yung setting ng ating router OS. Yan. Sa ibang parts na dapat natin configure. Kumbaga, quick set sa automatic na nagko-configure yung ibang setting. Then, click natin OK. Gaya nito. Kung yung IP address, magkakaroon siya ng IP address. So, yan. May IP address na ito sa Ether 1 at Ether 2. Pero, mapapansin lang natin, itong Ether 2 saka Ether 1 nagkabalit ng IP address. Kung ganito ang mangyayari sa inyo, pwede naman ninyong pagpalitin dito. So, kasi itong unang IP address, itong 1.0 ang huli. Dapat ito yung adapter 1. So, papagpalitin natin. Ito. Madali lang na pagpalitin. Apply. Okay. Tapos dito. Ito yung adapter 2. Okay. After maset sa quick set, dapat may lalabas na IP address dito. Dapat meron din sa server. DHCP server. Meron din dapat sa DNS. Ito yung ating nilagay. Yan. Pwede nating bago-baguhin yan manually. Then, sa route, sa pool, meron din dapat DHCP server sa LAN. And, sa routes, yan, dapat ito yung lalabas. So, yung adapter 1, dapat ito yung ang IP niya ay naroon sa IP ng ISP o yung provider ng internet. And LAN. Tapos itong local routes, ito dapat, ito 00. Ito yung pinagmumulan ng internet. So, dito, dapat kayo itong itsura niya. Pag double click natin. So, yan. So, check natin kung nagkaroon na ng internet. Yan. Check, sorry.
mas maganda, close natin muna tong Winbox. Okay. Close natin yung Winbox. Open ulit. Kanina, unang bukas natin ng Winbox. Papakita ko sa inyo. Kanina, wala pang IP address to. Ngayon, meron na. Tapos, dito sa password, sa banay taas, ano siya, ilalagay natin yung ating nilagay na password kanina sa quick set. And then, to connect. Okay. So, yan. Nakabukas na tayo. Then, check natin kung may internet. So, dapat, may internet na siya. Maliban na mayroon tayo na miss or maling ginawa. Para ma-check kung may internet, pwedeng dito sa tools, ping, or pwede rin naman sa terminal. Okay. Dito tayo sa terminal. Yung generic GUI ng ating router. Then, type nyo yung ping, then Google. www.google or pwedeng Facebook or any website na live online. Then, enter. So, yan. Kung may response, ito yung lumalabas. Yung time to leave size. Yan. Yung ping niya. Yan. Dapat ganito kabilis. Kung stable na internet nyo, mas mababa pa dito or okay na to. Ibig sabihin niya may internet na itong nakaka-access ng internet itong ating router OS. So, ito yung basic na configuration. So, wala pa dyan yung mga anti-lag, additional setting ng firewall, wala pa yan. Kumbaga is hubad pa yung ating router. Wala pa yung mga blocking, yung QUs, yung wala pang laman yan. Kaya, ito ay set na natin yung ating router as part pa rin ng configuration ng router OS. Set natin itong router OS as voucher type na PISO Wifi. Ito yung pinaka-highlights ng ating video. So, dali lang naman yan. Punta ka sa IP. And then, hotspot. Then, itong hotspot, meron siyang pinakang wizard, setup wizard, parang quick set na pwede nyo gamitin. So, hanapin nyo lang itong hotspot setup. Click nyo lang. Then, sa unang lalabas, sa pop-up window natin, anong interface magmumula yung ating hotspot. So, yung adapter 2, ito yung ating internet. So, dapat, pwedeng yan din kung magamit kayo ng switch. Pero dahil dalawa yung Ethernet port natin, para mas simpleng set up, babaguhin natin to. Doon tayo sa tama. Adapter 2. Yung adapter 1 natin is yung ISP. Adapter 2 is yung nating access point. So, then next. Tapos sa local address, siya. Kung ganito yung lumalabas yung sa LAN, ibig sabihin, itong LAN na ito, yung ating interface na gamit sa AP, na-assign natin bilang LAN. So, pwede nyo baguhin dito, or mas maganda na ayusin muna natin to. So, cancel muna natin to. So, kaya lumabas yan, mali yung assignment ng IP sa internet, sa interface. So, baguhin natin. Baguhin muna natin. Close natin muna itong hotspot. So, balik tayo sa IP address. Ayun, hindi ko napansin ito kanina. So, dapat, tatlo yung adapter natin. So, yung adapter 2, ito yung ating HS. So, dapat ito mapapasign sa LAN. So, baguhin natin. Yung LAN natin, yung host only. Yan. So, pipiliin natin dito. Then, apply. And okay. So, wala na siya. Okay, ganun lang. Pag-check natin sa quick setup, ito yung mangyayari. Pero okay lang yan. Kahit talagang babago to. Ayan. Pero,
Para lang ma-check kung may internet pa, check ulit natin. Terminal, ping, ping space, tapos www.google.com or pwedeng sa ibang site. So, meron pa rin. Okay. So, ayan, nabago natin yung interface dun sa ating address list. Babalik tayo ngayon sa set natin yung hotspot natin. Click natin IP, then hotspot. Then, pwedeng manually configure, pero yung may madaling para naman. So, tayo sa server. Then, hotspot setup. Ito yung pinakang wizard para ma-setup yung hotspot natin. Then, pagka-click nyo, ito lalabas. Hotspot. Then, hotspot setup. Pipili kayo ng interface kung saan manggagaling Wi-Fi yung hotspot natin. O, adapter 2. Yan, tama yan. Kasi yung adapter 1 natin, ito yung ISP. Then, host. Only ito yung ating LAN. Okay. Then, adapter 2 tayo, of course. Then, next. Then, ito mga kanina, ang lumalabas dito is yung 88.1 ang IP address. Pero nabago natin, bakante na siya. Kaya mag-provide na magsasuggest ang RouterOS ng local address ng network. So, ito pwedeng baguhin. Parang kagaya ng ibang PISO Wifi sa inyong lugar. Okay? Pero, mas prepare ko na baguhin. Then next. Then, ito yung IP addresses na magagamit ng mga kukonek sa inyong hotspot. Then, napapasin nyo wala yung 1 at saka yung 255. Karaniwan kasi reserve yun sa gateway. Then next, certificate, SSL certificate. Nan lang. Then, SMT server para sa email yan. Wala yan. Next lang natin. Then, ito yung DNS server. Dito pwede kayong maglagay ng DNS na nag-filter ng mga adult sites sa mga hindi pambatang palabas. So, dito, search lang kaya kung anong DNS yun. Then, next, DNS name, ito yung pinaka-domain name ng, similar siya sa domain name actually, ng inyong Wi-Fi hotspot. So, karaniwang ginagamit ko dyan, y.fi. Kahit ano naman dyan, basta at least may isang dot. Pero parang .com, .net, pwede yun. And next, and admin. Default username para lang sa testing. Pwedeng baguhin yan. And lagyan natin ang password na 1234 para lang sa testing. Then next. Ayan. Okay. Ayan, set up natin yung IP address. Ito siya. Ayan, para lang sa server, kung gusto nyo ang inyong hotspot ay ang isang user magamit ng dalawa o mas marami pa, ito lang babaguhin ninyo ito, addresses per MAC. Kung gusto nyo isa lang, hindi gawin nyo lang isa. Kumbaga, isang MAC address, isang device lang ang magagamit. O isang connection, isang device lang. And then apply. Okay. Testing natin sa mobile phone. So, yan. Sa hotspot, check natin itong active connection. Makikita nyo walang active connection, walang nakakonect sa ating hotspot.